Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Yes, Yes. good afternoon. Welcome to Bebop Live! Yes, the Paris Pastoral Accompaniment Program. Amen! Kakalimutan na natin Eh, kasi sobrang init no? Parang natutuyo yung mga utak natin. Napasukan na ata ng kaba. Natutuyo. Right. Parang ito yung dahon. Di ba? Hindi ako makatawa sa yung ipin ko, hindi pa Okay. nagagawa. O, sige. So, ang topic natin ay galing sa chapter 7 ng Amoris Laetitia. Ang chapter 7 is towards a better education of children. Yeah. So, parenting. Ang paragraph number is 261. So, babasahin ko muna. Asan na ba yung mga bata? Ang tanong, nasan sila? No? Okay, tingnan natin. Kung makita natin. Okay, so anong number dito? 261 ng Amoris Laetitia. Sabi dito, obsession, however, is not education. We cannot control every situation that a child may experience. Here it remains true that time is greater than space. In other words, it is more important to start processes than to dominate spaces. If parents are obsessed, always knowing where their children are and controlling all their movements, they will seek only to dominate space. But this is no way to educate, strengthen, and prepare their children to face challenges. What is important is the ability lovingly to help them grow in freedom, maturity, overall discipline, and real autonomy. Only in this way will children come to possess the wherewithal needed to fend for themselves and to act intelligently and prudently whenever they meet with difficulties. The real question then is not where our children are physically or whom they are with at any given time, but rather where they are existentially, where they stand in terms of their convictions, goals, desires, and dreams. The questions I would put to parents are this. Ito daw yung ni Pope Francis, ha? Do we seek to understand where our children really are in their journey? Where is their soul? Do we really know? And above all, do we want to know? Asan ba yung mga bata? Yan ang tanong ng mga tinatawag nila na overprotective parents. Oo, totoo yan. Meron nga ako napanood na pelikula, no? Ano siya parang nalulungkot sila o natatakot sila kasi yung anak nila magka-college na. Lalaki yung bata, no? Andun lang daw siya sa kwarto, hindi lumalabas. Parang lagi lang nasa computer. So, ganun. Sabi niya, paano yan? Pag nag-college siya, hindi pwedeng ganun. Wala siyang kaibigan. Baka i-bully siya kasi hindi siya marunong mag-drive. So, wala talaga. Ngayon, tumawag ngayon siya, no? Nagtawag siya ng pwede niyang makakasama. Kinausap nila yung bata na, kaibiganin mo naman yung anak ko, ganyan-ganyan. Alam mo na lumabas doon, na parang yung bata pala,
Kaya naging gano'n, kasi naging overprotective yung parents niya. Hindi masama, no? Siyempre, you protect your children. Pero, yun, parang hindi ka makabasag pinggan. Parang, hindi ba, uso kasi ngayon yung alam niya kung nasaan ka. Oh, wow. Kaya laging yung bata, Monitor. oo, lagi, sabi nung kaibigan niya, ano ka ba, ba't ka ba natataranta? Kasi nawawala yung cellphone ko eh. Hinahanap ako ng magulang ko kung nasaan ako. Parang, oo, yun, may parang tracker. Pagkatapos, lahat ng nagiging desisyon niya, kailangan ipaalam niya, yung ganun. So, parang wala siyang sariling desisyon. Like ako, kasi first time na nahiwalay ako sa parents ko. Kasi kasi sa Bicol, kailangan ako mag-dorm eh. Kasi di ba nung nag-medicine ako, proper dun sa Bicol. Hindi, syempre hindi ako uuwi. Hinatid ako sa airport, tapos lumabas ako. Paglabas ko ng ganon, sabi ko, sige, uwi na kayo. Pero kapag alis na, umiyak talaga ako. Kasi di ako sanay na nahiwalay sa magulang. Tapos, tingnan mo yon, paano, di ako na lang mag-isa. Paano ako magde-decide sa sarili ko kung nakakasa ka sa kanila? Wala pang cellphone nun, di ba? Siyempre, tatawag ka, ano bang ganito? Pag may sakit ka, hindi ka maganda ugaga. So, importante rin talaga na medyo hindi mo binabantayan yung anak mo, pero parang medyo bigyan mo siya ng freedom to, sometimes to commit mistakes, di ba? Parang ganyan. Kunyari, sabi niya, Mama, magluluto ako. Pabayaan mo siya magluto. Eh, kung hindi siya marunong magluto, di sige, bahala siya. Unti-unti, hanggang matutunan niya yung tamang timpla, di ba? Mga ganun. Ako, nung maliit ako, elementary pa lang ako, grade 1, kahit kinder, naglalakad na ako papunta sa school. At yung school namin, medyo malayo-layo. Kasi pagka umuwi ako, alam ko, bumibili ako ng banana cue, dalawang malaki. Bago maubos yung, mainit kasi yun, kaya hindi ko makakain ng mabilis yun eh. Bago maubos yan, makakarating na ako sa bahay. Kaya, hindi ako namamasahe noon dahil pinambibili ko ng banana cue. Ganun kalayo nilalakad ko. Yun yung bata pa ako noon. So, ibig sabihin yung nanay mo, pinapayagan ka maglakad, di ba? Puso yata noon yun eh. Hindi, at saka, hindi, sa bagay, pero, ano yun it's an advantage Kasi on your part. So anyway, ang parang sinasabi rito ni Pope Francis, mahirap yung masyado kang overprotective. Ibig sabihin, lahat ng galaw niya, minomonitor mo, lahat ng mga pupuntahan niya, dapat alam mo, and pati yung mga ginagawa niya o yung mga kaibigan niya. So ano ibig sabihin nun? Yung space, no? Ibig sabihin, hindi mo na siya nabibigyan ng proper space para siya mismo ay matutong mag-decide, siya mismo ay matutong dumiskarte sa takbo ng buhay. Yeah. Wala yun. So, very dependent siya sa kanyang magulang. Yun ang isang problema. Ang sabi niya, rather, mas maganda ang binibigay mo sa kanya is time, a process. So, ano ang kanyang matututunan when you process yung anak mo sa discipline, values, the right values. Kung ano yung mga pangarap niya, pag-uusapan yun. Kung ano yung kanyang mga diskarte sa buhay. Yun, nabibigyan ng space yun, nabibigyan siya ng pagkakataon. So, lumalaki siya na medyo resilient at saka marunong dumiskarte sa buhay. Yun. Pagka ganun lumaki ang bata, is parang mas at peace ka eh. Hindi ka magiging at peace if you are always worried na asan na kaya yung anak mo? Ano kaya ginagawa nun? Naalala ko, alam mo, may advantage din pala talaga yung disabled ako, diba? So, hindi ko kaya yung di ba, pag yung bata nag-umpisa pa lang nag-start to walk yan, sinusundan niya ng nanay, ginaganyan, kasi baka tumumba, no? Siyempre, tatakbo ka, sasaluhin mo. Eh, ako hindi ko kaya yon. So, ang ginagawa ko sa pag-alagay ko, nasa office ka, so, ang ginagawa ko, nakakulong kami sa kwarto. Pero walang mga gamit. Kasi syempre, pag nahawakan, natutumba, so walang mga gamit. Ako, nakaupo lang, malayo ako, hindi ko naman, sabi ko pala, pinapalakat lang sila. So, pag tumumba sila, hindi ako natatarata kasi hindi ko rin naman maano. So, parang nasanay sila na
Hindi ako yung, hindi ako ganon. So, ewan ko kung merong dating sa kanila yun, pero hindi ako naging ganon. Dahil nga siguro, naging advantage, hindi talaga ako makahabol. So, I see to it na kung tutumba sila, wala silang matutumbahan na tatama sa kanila. Pero they can walk on their own, no? Nadadapa sila, nagaganon. Awa na Diyos, wala namang nagkabukol or something. Pero, ibig sabihin, hindi ako naging overprotective doon, na nilagyan ko lahat ng unan, o ba't hindi naman sila nauntog? Diba? Di ba, sinasabi mo nga sa iba, Oo. mas mahal ni God yung anak mo sa ikaw. Ano, totoo yun. Kaya nga, oo, totoo. Kaya nga tayo, no, mga magulang, kunyari, yung mga anak natin, na hindi natin nakikita, huwag kayong ang tendency natin, mag-worry tayo, nasa na kaya sila, ganyan. Si God, nakikita sila kahit magtago sila. Tayo, pag nagtago, hindi natin makikita. Kaya kay God tayo, no, ibigay natin kay God yung eyes, hindi sa atin. Si God nang titingin sa kanila. And then, worry less ka na, di ba? Yeah. Yun ang pinaka-importante, no, na yung binigay yan sa atin ni God, so aalagaan ni God yan. No? Kung mas mahal natin siya, mas mahal ni God sila. Sila siguro rin, mas masaya sila. Inaalaw mo sila, natututo sila to have the freedom na sila mismo natututo mag-decide by themselves. Mas fulfilled sila doon. Rather than lahat tatanungin mo, ano ba gagawin ko? Ko ba ay iinom? Hihinga ba ako o hindi ako hihinga? Alam mo, naalala pa ako, no, sa yung parents ko naman. Yung tatay ko kasi, talagang very ambitious yung tatay ko. Sumalangit nawa, no? Ngayon, ano siya, gusto niya talaga maging lawyer. May mga libro pa nga siya, kaya lang mahirap lang sila, kaya hindi niya afford. So, it's either lawyer o doktor, kasi doktor daw mas mahirap, kaya lawyer sana. Hindi rin niya natupad. Syempre, mga magulang, pag hindi nangyari sa kanila, gusto nila, yung anak nila, sila yung maging kung ano sila. 'Di ba? So, ang tatay ko lagi, sana maging maganda yung maging doktor ka, ganyan, ganyan. Lahat kami, binigyan niya ng dream. Yung isang kapatid ko, nurse. Gusto niya, nurse. Nagpasok ng nurse. Tapos yung isa naman, bigay ng dream sa inyo. Oo, kasi sinasabi maganda yan para sa iyo. Kasi kami naman, masunurin kami, hindi rin kami masyadong mapaghanap. Sana kung gano'n yung mga bata, may iba talaga kung ano yung gusto nila. Rebelde. Kami hindi. Sige, sunod lang kami kung hanggang kaya namin. Yung isa naman, ginawa niya mag-medtech na, di nag-medtech. Yung isa nurse, mas medtech. Ako yung huli, doktor. Lahat kami hindi naging. Yung dalawa naging commerce pareho. Ako naman nag-BS chemistry na, hindi ko nakuha yung board, 'di ba? So, ibig sabihin, meron din namang mga bata na susunod din naman sila. Pero pag talagang hindi sila para doon, no? Yung magulang, tanggapin mo na, no? Huwag ka nang malungkot at hindi sila naging ganoon dahil malay mo, hindi talaga yung destiny nila, hindi yun yung fate na binigay ni God sa kanila. So, wala namang magulang na may masamang hangarin sa anak. Pero sinasabi nga ni Pope Francis dito, kasi si Pope Francis, tinitignan niya lahat No? Lahat ng angle, lahat ng may mga timbang, no? Hindi lahat, porket magulang ka, diyan ka, ganyan. So, tinitignan niya lahat. So, sa point ng mga bata, kausapin natin sila, no? O masaya ka ba dahil sa course na gusto mo? O sige, ganyan, importante, gusto mo yan. Ganyan. So, naniniwala tayo kay Pope Francis na kung paano tulungan ang mga bata na mag-mature and yung merong freedom. No? Maganda yon. Ang problema, kung anong klaseng freedom ang itinuro mo. Yeah. Maybe, halimbawa, tinuruan mo siya para magkaroon ng desire to achieve yung worldly things. Yeah. No? Yung mga yon ang naituro mo sa kanya. Meron lang risk, may danger yon. Kasi kung yun ang kanyang hinahanap, alam mo naman, pagka worldly things, sabi nga ni God, it may perish. Pwede yan biglang mawala. But when you teach them how to value yung mga makalangit,
yung mga dudupin na Tama. talagang magiging masaya. Kaya nga, may stages tayo sa buhay natin, di ba? Yung bata nagsisimula sa maliit. Kung ano ipakain mo, yun yung kakainin niya. Kaya yung bata, kung saan mo dalhin, kasama mo. Kasi stages yan maliliit pa sila di ba? Hindi pa yan pwedeng umano. Kaya kung yun doon pa lang sa stage na yun, natitrain mo na siya. Ngayon kung ikaw ay magulang hindi ka mahilig magsimba, di lalaki yun siya na hindi rin siya mahilig magsimba. Ngayon, nakita natin sa atin na pagka yung bata ay na-train na spiritually, yan yung unang-una mong iti-train sa kanya, yung value ng pagiging Kristiyano, ano yung commandments ni God, doon sisimula hindi naman mahirap ituro yun. Magiging priority. Oo, habang maliit, lumalaki siya. Pagka yun po ang naibigay natin yung talagang tunay na Kristiyano, na hindi ka manluloko, hindi ka magsinungaling, yung mga ganon, naku, pwede na yan talaga pabayaan. Kasi na-develop na yung values niya. Di ba sabi ni Pope Francis? Magiging at peace ka, dahil alam mo, ano man ang maging situation niya. Yes. Kasi alam mo naman sa mundo, pwede kang bigla na lang dumating yung time na para talagang minalas. O kaya, you are being tested. Kaya mo yun. Because you know what is more of value, yung sa mundo ba o yun sa ating Panginoon. Kung alam niya talaga ang dapat niyang bigyan ng kahalagaan, hindi ka mag-worry. Because may tiwala ka that He will be with God. Totoo po yan kasi pagka yung pananaw mo na kay God, yung pagiging worthy kasi dyan yung worry, andyan yung yung makikipaglabanan ka. Tapos ngayon kunyari yung bata dahil naisip niya ako dapat maging mayaman ako, ganon. Mayaman hindi sa sa spiritual na bagay, kundi mayaman yung pera. Di syempre magtatrabaho siya, magpa-pressure siya, ganyan. Paano kung hindi niya nakayanan? So ano ngayon mangyari? Madedepress ngayon siya. Kasi ang nakikita niyang happiness dun sa maging mayaman, di ba? Pero kung ang tinuro natin yung tamang pamamaraan na ang yaman, andyan yan, i-provide ni God yan. Magtiwala ka lang kay Lord, gawin mo yung tama para kay God, and everything will be provided. Basta tama ang pananaw. Lahat ng situation, masaya. Totoo. Whatever God has given, masaya yan. Kami, sa amin, hindi pa kasi uso ng time ng magulang namin yung mga communities. Pero sila talagang nagsisimba kami. Sabay-sabay kami nagsisimba. Hindi pwedeng hindi. Tatay ko ayaw niya nalilate. Pagkatapos pero kami yung tumutunog pag 6 o'clock, di ba? Yung angelus. Lahat kami nakaluhod, nagro-rosary din kami. Pero nung lumaki na kami, syempre, kanya-kanya na ng time, schedule. Yung tatay ko na lang. Yun, nakikita namin kung ano ang ginagawa ng magulang namin. Kahit hindi niya kami sabihin, pero araw-araw, every morning yung tatay ko po nagdadasal yan ng rosary. So nakikita ko po yun. So nakita ko po yung value talaga. The family that prays together, stays together. Okay, so ang reminder lang natin, do the right process. Huwag mo siyang parang sakalin. Lahat na lang minomonitor. Do not be obsessed or overprotective. But you teach them what is the right value na kanyang hahanapin. Kasi pagka iba rin ang value na binigay mo sa kanya, he will also suffer when the time comes. Kasi ang mga pangyayari na hindi natin kontrolado. Amen. Okay. So again, we'll see you next week. Tama? Yes. So Easter pa rin, di ba? Okay. See you again. And yung kapihan natin, panoodin ninyo after this. Bye! Bye-bye!